Gandang buhay! Dahil nga nagkikrave ang mga person ng kohol kaya sinugod na yung gitna ng palayan. Kasi nga malaki nga yung palayan din sa amin kaya marami talagang kohol. Kaya naman kahit ilang sako ang kukunin mong kohol ay meron talaga. Masipag ka lang mangunguha nito. Ang tawag nito sa amin ay kohol nga lang. Ewan ko sa Tagalog parang kohol lang din. Pero sa English is snails. Charot. Hindi ko nga alam kung bakit ang sisexy nila kumuha ng kohol. Baka naisipan nila mag-model sa palayan, ganun. Ito nga ang kapatid ko at saka yung pamangkin ko yung pumunta doon sa palayan para manguha ng kohol. Kasi nga nung isang araw, pinagplanuhan pala nila itong pupunta at mangunguha ng kohol. Kaya napag-isipan ko na videohan nyo na lang. Kasi nga mababait naman sila kaya for the good rin ang person. Ang saya-saya nga nila kumuha ng kohol. Hindi nila naisip, baka pagkatapos nila kumuha nito ay ang kati-kati na ng katawan nila. Kasi nga ang sexy, tangina. Dami nga ng kohol at saka ang lalaki pa. Kaya nag-i-enjoy talaga silang kumuha. Alam nyo ba, nung mga bata pa kami, ito talaga yung kadalian naming ulam. At saka paborito namin ito lahat. Kasi nga, pag ganito yung ulam namin kohol, talagang nakakaubos ka ng isang kalderong kanin. Ewan ko lang. Kaya pag wala kang bigas, huwag kang mag-uulam ng kohol kasi ang gastos ng rice. Charot. Alam nyo ba na ang lugar namin ang pinaka-greenest place in Ayungon or Negros Oriental? Charot. Dahil nga sa laki ng palayan, ganun. Pero isipin nyo, ang laki nga ng palayan din sa amin. Pero kalabanan ay yung may-ari na ay yung taga-syudad. Kaya ayun, kawawa na yung taga-dini. Ang taga sa amin nga ay mag-uuma nga lang. Hindi talaga sila yung may-ari. Kasi nga, binenta na nila eh. Pero pag tatanungin mo sila, okay naman daw sila, masaya naman. At least nakakain daw sila ng 3 beses sa isang araw. O, diba? Kontento na daw sila kung anong meron sila ngayon. Ganun. Ganda nga ng view, pag ganito yung palay, kulay green pa, yung wala pang bunga. Alam nyo ba, sa lugar namin, sabay-sabay sila magtanim, kaya sabay-sabay din aanihin. Hindi katulad ng ibang lugar na talagang hindi sila pantay. May mag-aani, may magtatanim din, ganun. O, diba? Nakikita nyo naman, sobrang green. Green na green. Bang nangunguha na sila ng kuhol, para napansin ko sumasayaw. Ewan ko anong ginagawa nila. Pero sobrang happy sila dahil makakain na sila ng kuhol ngayon, ganun. Ayaw ka lang, wala namang tumitingin eh. Dahil nga, dekada na nga yung hindi kami nakakain ng kuhol, kaya ganito yung reaction nila. Ganun sila ka-happy. Pati yung sapa, nirarampa pa. Pero alam nyo ba, namimiss ko maligo dito. Kasi yung mga bata pa kami, palagi kaming nakatira sa sapa. Dahil nga sa sobrang linaw. Oh my gosh. Alam nyo ba, nung maliit pa kami, palagi kami sa sapa. At saka, pag tag-ulan, ayun, pumupunta na kami agad. Tapos magdadala kami ng kahoy. Kasi nga, yun, bumabaha na. Kaya sasakay na kami sa kahoy. Tapos, paagos kami ng baha hanggang dulo. Ganon kami kasaya, ganon. Pagkatapos, ilang saglit lang, nandun na yung mama ko. Nagdadala na ng pampalo. Kaya, takbuhan na naman ng mga person. Ganon yung mga bata, diba? Relate nyo? Pero, ang saya talaga ng kids life namin kasi walang cellphone, walang TV, kaya lahat explore, ganun. Pero, balik na nga tayo sa kuhol, kaya puno na nga yung balde nila, kaya uuwi na daw sila kasi nga napifeel nila yung kati. Pero, karating nga nila sa bahay, kaya hinugasan ko agad yung maraming kuhol. Oh my God, nalula talaga ako sa dami ng kinuha nila. Ako na nga lang yung naghugas kasi nga naghugas na rin sila ng katawan nila dahil langati nga sa palayan, ganun. Hugasan nga lang ng maigi ito. Pagkatapos ay nagsibak na rin siya ng kahoy kasi nga wala na pala kaming kahoy. Paano ito lulutuin? Oh my God. Lagi nga lang umuulan sa amin kaya ayun tuloy hindi kami nakakuha ng kahoy. Ang ulan talaga yung rason nito. Tangi. Tapos nga magsibak yung kapatid ko kaya naghaling na rin ako ng apoy. Awan ko lang kung anong Tagalog ng haling. Bahala kayo dyan. Hindi nga malakas yung hangin kaya nilagyan namin ng payong para hindi lilipa rin yung apoy. Charot. Kuhol, papakuluan nga lang namin yan ng 15 minutes. Katapos ng 15 minutes, hugasan mo na naman yan para matanggal yung mga putik. Ganun. Pagulong-gulong nga lang yan sila sa putik, ay malamang kinain na rin nila. Ay mindset ba? Kaya lilinisan natin siya ng maigi. Ganun. Habang pinapakuluan na nga namin, ang dami nga naming nag-aantay kung kailan ito maluluto. Nga sobrang miss na namin kumain ng kohol, kaya nagki-crave talaga kami. Kaya sobrang exciting na kami kumain ng kohol. After nga na ilang minutes, pinaghalo-halo ko nga lang siya kahit hindi pa masyadong kumulo yung tubig niya.
Para naman yung sa ibabaw ay mailalim naman. O, diba? Pag-isipan nga namin na lutuin ito sa lubi. Ang problema nga lang, wala pala kaming lubi. Paano yon? Kaya sabi nga na lang nila ay lalagain nga lang. Tapos lalagyan siya ng tanglad. O, diba? Dahil nga kumulo na, kaya dinala na namin doon sa water. Kasi nga, huhugasan na naman siya ulit. Para talaga luminis. Ganun. Nga, maganda kasi yung papakuluin mo kasi natatanggal yung parang takip niya. Kaya matatanggal yung mga putik sa loob. Ganun. Simpleng luto nga lang yung gagawin namin ngayon. Pero sobrang sarap na to para sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Bala kayo dyan. Charot. Masarap nga ang luto nito ay lalagyan siya ng lubi. Yung gata. Pero wala nga kaming lubi ngayon. Kaya past. Tapos, yung pangalawa, masarap nga ito adobuhin. Pero tatanggalin yung laman. Yon. Kasi yung laman yung aadobuhin mo. Alangan naman, sasama mo yung shell. Tangi. Dahil nga tanghali ng tapat, tapos gutom na rin kami. Kaya lalagain nga lang namin ito. Bahala na kayong jumudge. After ko nga hinugasan ng 365 days, kaya sobrang linis na siya. Charot. Nyo ba, masarap nga sa kuhol yung maliliit kasi hindi masyadong matigas nguyain. Kasi naman, pag sobrang laki, ay sobrang tigas na rin yung laman niya, kailangan mo na siya hiwain. Kasi naman, sasakit talaga yung panga mo sa kakanguya. Kaya pag kami kumain ng kuhol na malalaki, ay hinihiwa nga namin siya. Pagkatapos, kailangan mong partneran ng coke para ayun ay matunawan ka. Alam nyo ba, hindi nga to pwede sa mga bata kasi hindi natutunaw. Mamaya, yun ang dahilan kung bakit sasakit yung tiyan nila. Mas mabuting wag mo na lang pakainin yung bata nito. Bang pinapakuluan na nga yung kuhol, kaya gumawa na rin ako ng sausawan. Yung ba, hindi talaga kami nabubuhay kumain ng kuhol pag walang sausawan na maanghang. Para mabango nga yung kuhol, pati yung sabaw niya, kaya nilagyan namin ng tanglad. Dahil kumulo na nga siya ng kumulo ng 1 oras, kaya titimplahan na namin siya. Asin nga lang at saka yung magic sarap nga lang yung kailangan nito. After nga ng 5 oras, kaya luto na rin siya. Tamang-tama rin kasi gutom na rin kami. Bukas nga ng kaldera ay sobrang bango na nga ng amoy. Dahil nga yun sa tanglad. Bang sinasandok nga ito ng kapatid ko, kaya kumuha na rin ako ng 1 kalderong bahaw. Sa sobrang rami nga nito, kaya kumuha na rin kayo ng bahaw. At sabayan nyo na kaming kumain din. Dahil sobrang gutom na nga kami, kaya hindi na namin to patagalin pa. Kaya sisimulan na natin magkubkub, ganun. Kaya sa sobrang dami nito, malamang kinabukasan pa ito maubos. Naisipan namin adobohin pag hindi talaga siya maubos, ganun. Sige, bye-bye, kakain muna kami.